Sinabi ng Prime Minister ng Papua New Guinea na ang pagdanak ng dugo ng tribo ay domestic terrorism. Binansagan ng punong ministro ng Papua New Guinea ang malawakang pagpatay sa mga tribo sa kabundukan ng bansa bilang isang gawa ng domestic terrorism noong Martes, habang nanunumpa ng mas mahigpit na hakbang upang matugunan ang tumataas na paglabag sa batas. Sinabi ni James Marape sa Parliament na ang isang sagupaan sa pagitan ng mga karibal na mandirigman ng tribo na pumatay ng 12-dosenang malapit sa nayon ng Wapunamanda ay mag-uudyok ng isang bolsa ng mga reforma upang labanan ang domestic terrorism. Dahil ang mga mamamayan ay natakot sa mga kakilakilabot na larawan ng mga nahak at dagwang katawan na nakatambak sa kalsada, at ang internasyonal na reputasyon ng kanyang bansa ay sira-sira, iginiit ni Marape na kikilos ang kanyang gobyerno. Alam natin na ang numero 1 banta na kinakaharap natin ay kawalan ng batas, sinabi niya sa mga mambabatas. Ang paglago ng ekonomiya at lahat ng iba pang nangyayari ay magiging ganap na kalabisan, ng walang seguridad, aniya. Inilagay ng pulisya, gobyerno at mga lokal na opisyal ang bilang ng mga namatay sa pag-atake sa pagitan ng 49 at 64 ngunit mukhang nakatakdang tumaas ang bilang, habang patuloy na matatagpuan ang mga bangkay sa kalapit na bushland. Ang lugar ay nakakita ng regular na tit-for-tat tribal attack sa loob ng mga dekada, sa bawat revenge raid o ambush ay nagdudulot ng bagong ikot ng karahasan. Hinimok ni Marape ang mga malalapit sa mga biktima ng pinakahuling pag-ikot ng pagdanak ng dugo na huwag kunin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Nais kong hikayatin ang ating mga kabataan dyan, sa anumang oras ay hindi ka dapat magpatuloy sa ibang lupain ng tribo, sabi niya. Ang mga katulad na tawag ng mga nakaraang gobyerno ay karaniwang hindi pinansin. Marape, sa ilalim ng presyon pagkatapos ng kamakailang hindi nauugnay na mga kaguluhan sa mga pangunahing lungsod, ay nagsabi na ang mga bagong batas laban sa terorismo ay malapit nang ipakilala sa Parlamento. Ang mga batas ay magsasakriminal sa pananalapi ng terorismo at pag-uudyok, magbibigay sa pulisya ng pinahusay na kapangyarihan sa pagsubaybay at magtatatag ng isang espesyal na policing zone sa buong kabundukan, ayon sa mga opisyal ng pulisya. Tinanggihan din ni Marape ang panawagan ng oposisyon na tanggalin ang police commissioner ng bansa. Nagpapalit kami ng mga komisyoner ng pulisya habang pinapalitan namin ang aming mga damit na panloob, aniya, iginiit ang isang umiikot na cast ng mga pinuno ng pulisya sa mga nakaraang taon ay nagpapahina sa puwersa.